To give us an assessment of the trillion peso march yesterday, we have Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino. Hello again, Kiko. Si Lord ulit at si Denise Tan. Denise? Good afternoon, sir. And hi, Sir Lord. Hi, Miss Denise. Good afternoon to everyone. Sorry, medyo pause yung boses ko. As far as assessment, I think we were successful in as far as parang giving people a venue to voice their anger, no? Yung shouts of ikulong na yung mga kurakot were as loud as ever. We were able to conduct it safely, and I think while yung fewer attendees, that's something that I think we're in the process of assessing, but by and large I think we were able to get our messages across. Pero sir, you mentioned that madami pong nakapansin na fewer attendees this time around compared po nung September 21. What do you think is the cause of this? Dahil po ba holidays na o ang mga tao po ba, ang publiko po ba ay napapagod na rin po dahil hanggang ngayon nga po ang sigaw nila ay wala pa rin nakukulong? Yun, siguro tinitingnan namin lahat, no? So yung isang aspeto na leading up na medyo na flag sa amin nung huling linggo ay yung maraming mga schools may exams o health break period nila ngayon. Sa ibang mga offices parang maraming naghahabol ng overtime, so isang factor yun. Isang factor din syempre yung progress ng issue and then taken both ways yun. Sa isang banda baka nakita ng mga tao na useless yung pagrarally kasi wala pang mangyayari. Yung kabilang panig naman ina-argue nila na dahil nga may kokonting mga malilit na opisyal na naaresto ay baka sapat na yan. So and ako, para sa akin, isang factor din yung ang daming ng gulo na issues, no? So yung and before siguro nung November 16, talagang corruption yung focus natin, no? Pero naipasok yung mga drama ni Senator Amy, yung issue ni Zaldico na posibleng lehitimo naman pero marami nang kumoy-question dun sa medyo bagamat kailangan talagang investigahan yung issue niya, parang medyo marami nang nalilito rin sa yung magiging progress dito sa corruption call. So I think ang daming different factors yung pumasok dito and hindi pa namin ginagawa yung formal assessment pero kailangan po siyang pag-aralan. Sa tingin po ninyo, Sir Kiko, gaano kalaki yung epekto doon sa magkaibang messaging ng dalawang grupo sa Luneta at sa EDSA? I think yung lumilitaw ngayon and parang pag nag-organize medyo blinders on kayo pero after dun natin nakikita kung ano yung mga parang nangyayari sa ibang lugar. I think hindi lang sa dalawang grupo pero ang daming iba't ibang mga grupo ang associated with the different rallies. And therefore and I think both rallies, to be fair, did their best to give space for free speech for everyone to say what they wanted basta walang labag sa konstitusyon, no? So dahil dyan, yung tingin ko mabuting ugali yun, pero yung condon, maraming iba't ibang magsasalita and then maraming magkakaroon ng misconceptions on what the unifying call of the rally is, no? So I think that's something na kailangang ma-consider kung kayang i-tighten yung messaging po ng rallies. Oo. Posibleng sa March 3 daw, sa March, ang third part ng protesta, sir, ano ba yung linaw nito? O ikasiguraduhan na yun, sa Marso pa? Well, wala pa kami na pag-uusapang petsa sa panig namin, pero yung siguro kung tingin ko ba ay magkakaroon ng pangatlo, I'm pretty sure na meron. Kasi, again, unless talagang napaka-ganda yung magiging listahan ng mga kakasuhan na darating nitong December 15. Kung ang mangyari ulit ay mga minor officials lang at pagdating sa mga matataas na official kagaya ni Speaker Romualdez na talagang back and forth yung pamahalaan dito, parang 3 weeks ago walang ebidensya, 2 weeks ago meron, last week parang nagdadalawang isip ulit. Kung ganun yung pag-uurong-sulong nila dito sa paninindigan nila na kasuhan yung mga matataas na opisyal, ibig sabihin hindi pa sila tumutugon ng sapat dito sa panawagan ng taong bayan na ikulong na yung mga kurakot, therefore kailangang ituloy yung mga protesta.
Sir, let's just say na lumabas yung listahan. And hypothetically, dun pa rin tayo dun sa mga D-list na tinatawag nila. No? How would you suggest that the people sustain their outrage? Siyempre dahil marami sa ating mga kababayan, meron ding iniintindi na pang-araw-araw na gastusin, na trabaho, and all that. For them to continue that fire kahit na not necessarily na hindi sila pwedeng sumama dun sa mga rally. How can they protest in ways that not similar to yung nangyari kahapon? Hindi kailangan ng kalye pupunta. Gusto ko yung kalye, aminin ko, medyo bias ko yan. So parang hindi kung talagang malilit na yun, D-list nga, ika nga, yung kakasuhan lang sa December 15, tingin ko dapat may mga on-the-ground protest na nagaganap. Pero kung ang gusto natin gawin ay paano ma-sustain yung galit ng mga tao, ang tingin kong magandang recommendation, baka gusto nating mag 500 peso Noche Buena Challenge. And then pag nakita natin na talagang hindi kasya yung minumungkahi ng ating gobyerno para sa ating Kapaskuhan, and at the same time, billion, hundreds of billions ang ninanakaw mula sa atin. Parang I think yun yung madaling way na maalala na teka, merong medyo nalulugi tayo dito sa gobyerno natin at dapat talaga tayong magalit at dapat talaga tayong kumilos. Last words po sa mga dumalo kahapon, sa mga hindi nakadalo, at sa mga tao sa gobyerno, ano yung low-hanging fruit na achievable na gusto nyo sanang makita immediately, sir? Sige po, so tatlo po yun. No? So sa mga dumalo, maraming salamat na yung sa tiwala na binibigay niyo po sa Trillion Peso March na magbigay ng isang espasyo para maihayag yung galit po natin ng sa isang ligtas na paraan. No? So I think we're very thankful na maraming pamilya po yung dumalo. We're very thankful na marami rin yung dumalo for the first time. So thank you po sa tiwalang yan. Sa mga hindi pa po dumadalo, naintindihan ko naman. Ako'y paus din po at ako'y pagod na pagod. Siguro kung may magtatawag ng rally this week, kahit ako, hindi na rin po ako pupunta. Pero sana maalala din po natin na kung mahalaga po sa atin yung issue ng korupsyon. Talagang lahat ng ginagawa ng ating pamahalaan ay hindi nila ginagawa ng kusa, ginagawa nila ito bilang pagtugon sa pinapakita nating galit sa ating mga pagkilos. So kung kung nakukulangan pa po tayo sa ginagawa ng ating pamahalaan, kailangan talaga po nating kumilos. At pangatlo, sa ating gobyerno, sana maging kung totoo nga yung commitment niyo po sa anti-corruption na para sa akin ay talagang hindi ka pinipaniwala dahil sa mahabang track record ng pamilyang Marcos. Kung gusto niyo pong seryosohin namin yung sinasabi niyo, sana wala po kayong sasantuhin sana sa mga posibleng sangkot dito sa issue ng corruption. Kung pinsan niyo man yan, kung anak niyo yan, kung ikaw mismo, hayaan niyo po yung ICI, bigyan sila ng sapat na independensya para investigahan ang lahat para tuluyang malinis yung pangalan ng mga inosente at maparusahan po yung mga totoong sangkot dito sa issue ng korupsyon. Alright. On that note, maraming salamat sa inyong panahon. At sir, paggaling po kayo ng lalamunan. Ang Tindig Pilipinas Co. Convener Kiko Aquino D. Thank you. Thank you po.